Ang lalaki ay nag-conjure ng isang panghuling pag-atake na nagpatumba sa bata na parang langaw. Binuksan ng demonyo ang puso ng pabrika at naghahanda na tumalon sa loob para pagsamahin niya ang lahat ng puot ng sangkatauhan na kanyang natipon. Tumalikod si Kato at sinabihan si Agi na sumama, habang tumatakbo ang babae patungo sa kanyang amo, ngunit mabilis na huminto sa harapan niya. Sinaksak na pala ni Kato ang kanyang sikmura, na sinasabing ang pag-ibig ng babae sa kanya ay hahadlang lamang sa buong proseso at hindi na siya kapaki-pakinabang. Ang hindi nila namalayan ay nakarating na rin ang reporter sa loob ng gusali, at sa wakas ay nakita ng lalaki ang prinsesa ng ilog na matagal na siyang niligtas. Ang lalaki ay sumisigaw sa tuwa at nagmamadali patungo sa prinsesa na parang siya ay nasa Super Mario, bago tumalon patungo sa kanya na parang isang tunay na tanga. Dumapa ang reporter sa woodboard kung saan inupuan ng Bean Demon at lumipad ang yokai sa hangin, habang nagiging sanhi ng pagbuhos ng lahat ng kanyang beans. Ibinagsak ni Kato si Agi sa sahig habang ang babae ay namatay bago siya bumagsak sa lupa, at ang masamang demonyo ay naghahanda na tumalon sa smelter upang makuha ang kanyang kapangyarihan. Gayunpaman, ang isang butil ay nakapasok sa makina, na kalaunan ay nakita ni Kato habang siya ay nahulog patungo sa apoy. Ang bagay ay ganap na nagbabago sa proseso ng pagsasanib, na namamahala upang ma-neutralize ang lahat ng mga kikay na umaatake sa mga yokai sa labas, at nagiging sanhi ng mga ito na magkapira-piraso. Ipinagdiriwang ng yokai ang kanilang tagumpay sa pamamagitan ng paggawa ng mga alon habang ang buong pabrika ay nagsisimulang uminit, na kalaunan ay nagdulot ng napakalaking pagsabog